maraming bata ngayon, hilig ng 5 taong gulang na si JL na mag-TikTok. Kahit sino, napapaindak at nahahawa sa kanyang malaking ngiti. Pero si JL, sa mga nakalipas na buwan, unti-unti nang tumigil sa pagsasayaw. Ang dati maingay nilang bahay, balot na ngayon ng nakabibinging katahimikan. Ang tunog na malimit ngayon ditong marinig, ang mayat-mayang pagpukpok sa kanyang tiyan. Si JL kasi, butot balat na. Pero halos pumutok sa laki ang kanyang tiyan. Kita na rin ang ugat dito. Sa bigat nitong 15 kilos, hirap nang kumilos at gumalaw si JL. Kaya ang bata, madalas na lang nakadapa sa unan. Para guminhawa ang kanyang pakiramdam at mawala ang kabag o hangin ang kanyang tiyan, mayat-mayang pinupukpok. Nakakatulong po ito kay JL para po mas maginhawa po siya. Pero madadaan nga lang ba sa pagpukpok sa kanyang tiyan ang kanyang dinadala? Dito sa bayan ng Dinas sa Zamboanga del Sur, kasama ang kanyang nanay Lainey at tatay James, nakatira si JL. Nakadapa lang po siya kapag kumakain po. Ito. Dili yang dughan. Sa ginawa. Lang, be. Para walay katul. Up, im kamot. Nggih, kulog. Kabalintunaan na malaki ang kanyang tiyan, pero pirmi siyang gutom. Nung bibi pa po kasi si James, wala po siyang ulam. Minsan po, wala po kaming makain. Si JL, hindi na rin nakapag-aral. Mama, hanggang kailan po ako maging ganito? Sino na po daw mag-alaga sa kanya kapag matanda na po daw kami? Ano bang kasalanan namin? Bakit nagkaganito po yung anak namin? Ano bang kasalanan namin? Bakit kami, pinaparasahan po? Natatakot po kami na baka mawala po siya sa amin. Isip pamahan niya, patiging paita nga, mong anak yung anak. Mahal na mahal po namin yung anak namin. Bilang isang nanay po, hindi po akong gawin lahat po, pong dapat makaya namin. Si JL, madalas na lang tambay ngayon sa pintuan. Sa ganitong paraan na lang daw niya kasi kahit papaano nasisilayan ang mundo sa labas. Patiman ako si James, kaon, kain ng tubig, o inawan, o doklok siyang tiyan. Kiming ako sa akong manghod. Patungo pa siya sakit, padula-dula pa me. Ayon sa doktor na tumingin sa bata, nito lang nakaraang taon, meron siyang Hirschsprung's disease. Congenital na sakit. Merong ugat sa bituka
na mula nung pagkabata ay hindi talaga siya na-develop. Yung dumi niya sa tiyan ay hindi niya na ilalabas, naipon. Sabi ng doktor na kailangan daw operahan. Para makatulong sa pinag-iipunang operasyon ng kanyang anak, si Lainey na masukan munang kasambahay sa Maynila. Pero kinailangan din niyang bumalik sa kanila. Umuwi po ako kasi yung anak ko, critical daw yung alagayan niya. Masakit po. Kasi po nagsisisi po ako kung bakit iniwan ko po yung anak ko. Kasi sabi niya po na, Mama, hindi ka na po pwedeng bumalik, Mama, kasi na-miss kita. Sobrang sakit po kasi iniwan ko po yung anak ko, tapos nag-alaga po ako ng ibang bata. Dahil critical na ang kanyang lagay, ipina-check up ng aming team si JL. Sa X-ray, sobrang laki na po ng bituka niya. Kalahati nung tiyan niya, hangin ang laman, tapos sa bandang ibaba naman, napupuno na ng dumi na hindi pa nakakalabas. Para maayos ang bituka ni JL, kinakailangan siyang operahan. Medyo complicated na po. Malaking-malaki na yung tiyan niya. Sa mga viewers, gusto may mga igtabang, gusto yung ginagmay lang para sa mga anak na maayo gid siya sa ihang operasyon. Mahal na mahal po namin siya. Hindi po tayo mawala ng pag-asa. Matapos maipalabas ang kwento ni JL dito sa KMJS, dumagsa ang tulong mula RHU o ang Rural Health Unit ng Dinas. Ibinahe si JL ng halos 8 oras sa mas malaking ospital sa Zamboanga City. It was our first time na we encountered a case of Hirschsprung's disease that severe in high risk na din si JL at that time. If hindi siya nagpakonsulta at that time, pwede talagang mamatay po si JL. Si JL, kinakailangang sumailalim sa 3 pang operasyon, pero kailangan daw muna niyang magpalakas. We had to do daily irrigation. So we will insert a catheter sa puwet niya to help na malabas po yung dumi sa loob ng tiyan, tsaka yung hangin. To help na palitin yung bituka niya. Matapos ang halos 1 buwan, sumailalim na si JL sa kanyang unang-unang surgery. We did a double barrel colostomy, so yung large intestine po niya, nilabas po namin. So doon na siya makakadumi. Kinatatakot ko po noon na mawala po si JL sa buhay po namin. Yun po ang hindi po namin kaya. Kamusta na kaya ang bata? Lumipad po ang aming team sa Pagadian, Zamboanga del Sur para kamustahin po natin yung batang si JL na 9 months ago ay na-feature po dito sa ating programa dahil sa pambihira niyang sakit sa bituka. Dahil sa sama ng panahon sa mga nagdaang mga araw, ang daan pa Barangay Dongos, pahirapan. Nag-uulan daw kasi dito. Yung dating mas maikli sana ang ruta, medyo humaba konti kasi kailangan nating dumaan din sa mga rough roads. Kailangan talaga yung 4-wheel driving sasakyan, 4x4. Sama ng daan eh. Makalipas ang kalahating oras na pagbaybay sa baku-bakong daan, narating na rin namin ang liblib nilang barangay. Okay, so ito na yung bahay nila, JL. Hello, good morning. Salamat sa Maayong pagbuntag. Salamat, salamat. Asa na si JL? Uy! Hello, JL. Ang gwapo pala ni JL eh.
ang batang pirmi lang noong nakadapa sa lumulobo niyang tiyan. Maliksi na ngayong nakakatayo, naging matagumpay ang una niyang operasyon. Kaya lumiit na ang kanyang tiyan. Salamat kasi binahagi niyo yung kwento niyo sa amin, lalo na kay JL. At dahil doon, marami na antig sa kwento niya. Oo, kaya marami ring tumulong. Ano yung mga nagagawa na ni JL ngayon na hindi niya nagagawa dati? Kahit saan na siya punta na doon sa mama ko. Nakakagala na? Opo, nakagagala na po Talaga? siya. Tapos, Tapos maglaro-laro na po siya. dati kasi nakahiga lang, di ba? Akyat bahay. Tas pa niya. Pogi. Ang ganda naman ng smile, oh. Ibang-iba dun sa dati. Ano sabi ng doktor? Pagbalik namin, hindi na kami kilala. Ah, talaga? Opo, sabi nila, tumaba na. So natunga yung mga doktor. Anong reaksyon nyo nung napanood nyo yung kwento na naikwento namin doon sa aming programa? Nag-iyak din kami. Marami pong tumulong sa amin kahit hindi po namin sila kilala. Tumulong po siya sa amin, nagpapadala siya sa amin para sa operasyon ni JL. Nakakatuwa na kahit yung mga OFW Opo. at kung sino-sino. Thank you po sa inyo ng marami. Yung pagpunta po dito ng KMJS, mga 5 days, dinala namin doon sa ospital. Tapos na-operahan kami mga 2 weeks or 3 weeks. Pagdating po namin sa operating room, sinasabihan na po kami ng doktor na 50-50 daw si JA. Nag-iyakan kami ba? Naawa kami, takot. Then, ingon mi nga. Sabi niya nga, wag daw kaming umiyak kasi kayang-kaya niya ang operasyon niya. Sabi niya? Opo. Ang tapang mo naman. Siya pa nagpapalakas ng loob nyo. Nagpapalakas ng loob sa amin. Ang operasyon ni JL tumagal daw ng halos 2 oras. Hindi pa, lakaw daw gamay. Makalipas ang ilang araw, na-discharge si JL at sa bahay na nagpagaling. Hindi, lakaw. Balilinisan ko po to yung bibituka ni JL. Ang pinakamaganda rito, dahil nanunumbalik na ang dating sigla ni JL, sa susunod na pasukan, pwede na siyang mag-aral. Grade 1 o kinder, Kinder. pa? Magkikinder pa siya. Opo. Ano bang pinagdasal mo noon, July, nung sama ng lagay ni JL? Pinagdasal po namin na sana gumaling po siya. Pinakinggan ng Opo. Diyos, no? Yung mga dasal Mga mo? dasal namin, opo. Kasi ako karon kay ako manghod na ulian na. Lamat karon kay nakadula-dula na me. Dahil naman sa mga tumulong kay JL, hindi lang daw ang kalusugan ng bata ang gumanda, pati na ang buhay ng kanilang buong pamilya. Kung dati, sa bungad ng pinto, madalas nakatambay si JL. Ngayon, Ito po yung pinapagawa namin na kwarto Kwarto ni JL. JL, opo. Ito po yung CR namin, ma'am, napagawa. Kasi dati wala. Wala kaming CR. dahil din sa nakarating sa kanilang mga tulong, nagkaroon sila ng babuyan. Ano to pinaparami? Opo. Ay, to may mga, mga anak. anak na. Oh, ilan ang anak? Ito. At maliit na sari-sari store. Kamusta naman ang kita? Okay lang, ma'am, yung kita sa sa tindahan. Sinamahan din ng aming team si JL para sa kanyang follow-up check-up. We're going to do all our laboratories to check if okay ba yung status niya. Pag may tayo pang natitira sa loob, kailangan natin tanggalin yun, ha? Tapos after that, schedule natin siya for yung next operation niya. Pero itong mga dalawa niyang susunod pang operasyon, simple na lang ba yun? Kaya nga daw niya yung una, mas kaya daw yung pangalawa, pangatlo. Ah, sabi. Eh, yung pangatlo, ano yung pangatlo? Yung idugtong closure na po. So, mas simple na yon. Hilain yung rectum hanggang makababa po yung large intestine doon. And that will become the new anus. Kasi yung portion pababa, wala kasi yung nerves. Yun yung tatanggalin. Hopefully, we can do it before mag-Christmas, maoperahan na siya for the second stage. Ang third stage is the closure of colostomy. Once na-complete po natin yung 3 surgeries or 3 stages ng surgery natin, normal na po talaga siya.
Hindi na siya umaangal katulad ng dati na pinapapukpok pa yung tiyan. Wala na po. Kailangan pa ba ng tulong para kay JL? Wala naman po kaming gastusin sa hospital. Wala. Wala, libre po lahat. Salamat po ng marami sa inyo dahil tinulungan niyo po kami ng marami. Salamat po. Yung mga ibang mga magulang na may mabigat ding problema, anong maipapayo nyo sa kanila? Huwag po mawala ng pag-asa kasi kami, gaya sa amin, hindi po namin nasahan na ganun ang mangyari sa anak namin na okay na po siya ngayon. Hingi po ng tulong kay God kasi tutulungan po nila tayo. Nakikinig siya? Nakikinig po siya. Okay na ko karon. Daghan ako nahimo karon. Salamat sa pagtabang nako kay nakalakaw nako. Isa lang si JL sa marami pa nating mga kababayan na nasa malalayong mga lugar na nangangailangan ng agarang tulong medikal. Sana dumating ang araw na lahat mabibigyan ng tulong at aksyon at hindi lang yung mga naibabahagi ang kanilang mga kwento sa publiko. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.